Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon mayong adlaw. Aniya kita sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultiyon sa kaalam, non potest esse diutornum cuinet subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa si kamatuuran ipasukat. San Juan 8, versikulo 31-32, ang atong Ginoong Hesus mingon, ang akong mga pulong maong kamatuuran. Ihatag ko kanyong kamatuuran, aron mo maluwas. May nigugma ko maigsoon, ang kahayag o tultulan ta sa Espiritu Santo, makita nato ang paagi og plano sa Dios og sa nasuwat sa kasulatan. Sa 2 Tesalonica 2:13, San Pablo mingon, ngadto siya makauban nga mga tinunan ni Hesus, ang balaang kasulatan, ang tradisyon sa mga apostoles, o sa pag-agak sa simbahan, mao nga atong giya sa pagtuon sa kamatuuran sa Dios. Mao nang kinahanglan nga sundo nato ang gisulti ni San Pablo. The Word of God, the apostolic traditions of the tradition of old men and women, nasa Sirach 8:9, ayaw nyo kalimti ang pagtagad sa mga karaang mga pinulungan kung tradisyon sa mga tigulang, kay gikan is katigulangan. Og ang simbahan dili malimtan, nga mo'y mo aga ka nato, mo'y mo giya ka nato, og nasuwat na sa Biblia. Kinsa katong nagadawat kaninyo, nagadawat kanako. Kinsa katong nagasalikway kaninyo, nagasalikway kanako. San Lucas 1:16. Ang simbahan mo'y mag-aagak nato sa kamatuuran. Ubisan kinsa nga munay sa paghimo ni ana, wala siya matalagay, wala sila matagay kagahuman. Kinat sila otoridad. O ang otoridad dili lang kay pagtugot, kundi inubanan sa gahom sa Dios. Nga mo'y mugiya ka nato. May nigugma kong igsuon, atong mga pasalamat sa atong magagagahom nga Diyos. Pasalamat na ni Brado Dong Lemchua, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Nga atong kaimanan, tungod sa kabatid ni Brado Dong Agasa sa Ginoo, mulagbas tas mga loud, tuwatas upang mga nasod sa Inglaterra, Asia, o guban pa. Lamang we are speaking our language, that is Cebuano. Pero doon na may mga Cebuano sa ubang mga nasod. Nagpuyo, kasabot sa nato. So mga nigugma kong mga igsoon, mauna ang atong tulamanon, pasalamatan ni Dodong Lemchua. Pasalamatan sa atong arsobispo. Atong arsobispo, mao si Alberto Uy, nga gigasahan sa Ginoo sa mapabsanong paghulagway sa iyang pagkapangulo. O kanunay gipakita niya nga siya modilos panig-ingnan sa pagpuyo sa matarong nga kinabuhi, isip pinili sa Dios
ako sa bishops, arsobispo, pinili sa Dios. Unya daghan siyang mga pagpaambit sa iyang programang Maymay nga mabasa nato, matanaw nato sa mga salida sa cellphones. Sa atong pasalamat sa atong arsobispo, Archbishop Alberto Uy. Unya nato sa mga kaparian atong iyampo na magpadayon sila sa buluhaton sa pagka-Alter Christos. A very holy title. Alter Christos. That is two Latin words. Halili ni Kristo ang pare. Lain nga Kristo ang pare sa buluhaton, dili sa pagka-Diyos. Busat, takos na itong tahuron sila. O batiyo nilang usa kadakong gugma sa ilang bukasyon sa pagka-sinagup sa grasya sa Espiritu Santo nga sila nahimong kahimanan sa simbahan sa pagtudlo sa kaluwasan. Di lamang sa pulong sa Biblia kung dili sa panikingnan. Niya si Brad Rudy Hercasa mo ning Master of Bible Contradiction. Niya sa John Porca nga mapambit sa mga pangutana may tungod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Brad Rudy Hercasa. Daghang salamat Brad Sok ug mga hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ni nimong Sibya labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, o ni Genesis, Veronica, and Mary Lacasa. Maayong paglantaw natong tanan. Karon na sok, aritas kasulatan sa Marcos 13:31. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Sa Binisaya pa, ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Marcos 13:31. Klaro kayo, ang yuta matapos ang langit, apan ang pulong sa Dios dili gayon mapakyas. Sa Exodo 33:20, God said, I will not let you see my face, because no one can see me and stay alive. Mingon ang Ginoo, dili ka makakita sa akong naong, kay walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Exodus 33:20, makakita sa naong sa Dios, patay gyud. Sa Genesis 32:30, mingon si Jacob, nakakita na gayud ako sa naong sa Dios, ug buhi gyapon ako. Busa ginganlan niyag pinyel ang maong dapit. Akong pangutana ani Bradsok, wa ka ni makasusungi Bradsok ning Exodus 33:20 ug Genesis 32:30. Paliw ko nung patin-aw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mayong pangutana. Talamdon o tulukibon o ngangay natong susihon ang kahulugan niya na. Ang mabasa ga gisigutan ni Brad Rudy kanang Exodus 22:30 Brad Rudy. 33:20. Nasa sa Exodus 33:20. Nganingon ng Diyos, walay taong mga magpabiling buhi kung makakita ka nako. Ang makakita sa naong sa Diyos mamatay. Pero may buong ta, kay sa Genesis 32:30, nagigbugno si Jacob sa kagamhanan, kusgan nga pagkamao, nga sa tanto niyang pagigdumog, nireklamo niya gidumog kay murag kapildihon ang iyang kontra. Nihangyo nga buhiin na lang ko. Di ta kabuhian ko, dili kamuhatag ka na ko panalangin. So nagpanalangin, o naibawan day niya, ang nanalangin kaniya, ang kaaway niya, nga napildi niya, anghel ra. Nga, way makapildi sa anghel, na nasa kaduwag libro sa mga hari, usara ka anghel, nakapatay 185,000 enemies of the people of Jerusalem or Israelites. Ang mga Pilistihanon, 185, usara ka anghel. Niya katunong usara ka anghel, pildi. Kitugutas Ginoo. Aron pagbaybaw nga ang anghel dunay hinganlan nato nasa Exodus 32:20. Tagsa-tagsa ka tawo matud pas Ginoo ako gitagan og anghel nga magbalantay nga mo atiman
ug mukuyog sa tao aron makaabot ang tao siyang utlanan nga pag-atuan. Pero ayaw siya pasuka. Kung ikaw magahimos pagbugal-bugal o pagbuhat nga daw tanong malaway, biyaan ka si mong angin. Puli ang yawa. Wala nga, importante. Pero balik tas pagkutana ni Brad Rudy, kay importante kayo. Sa akong gibasa, Brad Rudy, sa Exodus 20:30, o ang imong teksto nga gisgutan, 33, 33:20. 20. Nga makakita sa naong sa Diyos, mamatay. Pero, nga naman, nga, gibasan Brad Rudy nga, nakig-away ako, o napildi ko siya, o nakakita ko sa naong sa Diyos. Mga malagi siya mamatay, nakakita sa naong sa Diyos. Anghel mo to. Pero ang dili anghel, Brad Rudy, nasa Exodus 24, versikulo 7 ngadto sa 9. Si Moises, yung igsoon na Aaron, o dunay mga kauban niya nga mga kapituan ka mga tao. Ilang nakita sa naong ug naong ang Dios. Pero ngano mo sila mamatay? Muna pangutanan, Brad Rudy, nga ang makita sa Dios patay man kato. Ha? Daghan kayo si Moises, ang igsoon, mga kauban, kuyog niya. Nakakita kami sa Dios. Ug wala kami mamatay. So mo na yung pangutanan, Brad Rudy, ngano nagkasumpa kay pa ni? Nga makakita sa Dios, mabatay gyud. Pero ngano to nga sila wa man mamatay. Nakakita sa Dios. Nasa Ezekiel 32:17, nag-ingon nga ang Dios mo'y labing makagahom sa tanan. Ang Dios makagahom sa tanan kay dili mahimo sa tao, himuon sa Dios. Mao nang katakos sa mga tao. Sa ilang katakos sa ilang pagkatao, di sila makaharong sa Dios. Kay mamatay man magkakita sa Dios. Mao na luyo sa gisulti sa Ginoo, kang tanan mahimo nako nga dili mahimo sa tao, gihatag sa Ginoo. Ang katakos nga makakita ta sa Dios. Pero kanang gisigutan sa 1 Juan 3:2, lain na. Kay ingon dito, unsa may dangatan nato kung kita magpuyo sa buutan nga kinabuhi, unsa man ang kalipay nga maangko nato. 1 Juan 3:2. Kung ikaw magbinuutan og matarong sa paghukom sa Ginoo, makakita ka sa Dios sa naong ug naong. Ug may sama, makaambit ka sa gahom sa Dios, makakita ka sa Dios sa naong ug naong. O dito sa langit dili mga materon nga makakita sa Dios. Pero kadtong ingon gibasa nato sa Genesis mo ito, primero ang gimugasa. 32:30. Oo, ang akong gibasa ang Exodus 24:9. Nga si Moises, yung igsuon, yung makauban, daghan sila. Nakakita sa Diyos. Sa naong ug naong, huwag mo lagi mamatay. Mamaw na ang naa sa Ezekiel 32, versikulo 17. Ang dili mahimo sa tao, mahimo nako. Mao na nga, diyan ang panahon na, sila si Moises yung magkauban, gitugutan si Ginoo nga makakita sa Dios. Hugwa sila mga matay. Pero pangutana, ang Dios bagyod ang ilang nakita. Kaya naa sa balang kasulatan nga ang magtiayon nga naghalad kada adlaw, nanyagit sila, makamatay ta. Mahal kong kapikas, mga matay ta. Nga naman, nakakita kita sa Diyos, nakakita kita sa Diyos. Pero di ay, ang ipakita sa Ginoo, anghel. Pero ang tawag sa mga tao, Diyos na atong nakita. Mao na ang Ginoo, magpakita, isip anghel nga magpakita, pero sa tao, makatuwaw. Nga ang Diyos mo ilang nakita. Sa mas gibasan, Brother Rudy, bugno siya. Yan, napildi niya. Anghel niya. Pero si Jacob, nga nagkadaog, mituwa siya. Nakita ko ang Diyos. Pero unsa ba yung nakita? Ang anghel. Mao sa tong sa Exodus 24, nakita sila sa kahayag. Huwag di ko sila nakakita ta sa Diyos. Pero nagpakita niya ang anghel sa Diyos. O sa mauna ang paghatag gahom. Gahom nga iya sa Diyos, dili iya sa tao. Nga di ay mahimong magpakita ang Diyos nga ilhon sa mga tao nga Diyos, pero di ay
anghel ang gigamit sa Ginoo nga makita sa tao, dili ang Dios mismo. So mao na Brad Rod ang pahayag sa Biblia. Walay tao nga makakita sa Dios magpabiling buhi. Pero ang magpakita o ipakita sa Dios sa tao, anghel. Ug tungod sa kahayag sa anghel, ang mga tao mingon nakakita kami sa Dios. Pero in the real sense of the word, sa kahimtang sa Dios, dili na to matutukan. Mamatay tag magkatutok ka sa Ginoo. Kasi mao labing dakong kahayag. Ang Dios mo'y labing dakong kahayag. Ang tao mutanaw na, mahimong matunaw. Tungod sa hilabihan kadako sa kahayag. Mosay pakita sa Ginoo ang iyarang representatives. Unsa nang representatives sa Ginoo? Angels. Nga sa ito, paglantaw na itong kahayag, ang atong impression ay si God. Kinakita na ko ang Diyos. Pero anghel di ay gigamit sa Ginoo nga makita sa mga tao. Mo na itong tubag sa nindot ug may pangutanan ni Brad Rodi Rakasa, rita ni Brad John Porca. Dahil salamat Brad Chok, mayong hapon sa tanan nga nagsunod, nagtanaw aning telebisyon, labi na das maasin. Ang at pista naman ron 15, Agosto 15, diya sa Assumption of Mary. Sa maasin, labi na sa itong obispo diya, si Precioso Cantillas. O labi na ni Judge Julius Ubos, diya sa Matalom Liti, mayong hapon. Ang pangutan na Brad Chok, nag-ingon man, extra ex operato. Unsa man kining klasiha Brad Chok nga pagpanalipod alang sa mga pare nga nakasala. Unsa may bot ipasabot niya ni. Palihog og patinaw na ing maong pangutana. Nemo sa ko ni Brad John Porca na kaya naglinatin man. Ha? Sa to natin Brad John? Extra ex operato. Extra operato. Operato. Mo na saktong natin. Extra operato. Ang buot sa butana, ang kahimtang sa pagkapare nga dili maumol o dili mahimo sa taas nga edukasyon o kaalam sa kalibutan. Ang usa ka tawo tinawag sa Ginoo mahimong pare. O balaanon kay mga pare. Nas balang kasulatan ayaw pasipalahi o bugal-bugali ang pare sa Diyos. Kay balaan na. So, ang pare di ay, mao na yung may tabo, nga kung sa iyang pagkatao, wala siya makaamgo, nga nakasawom siya sa lunangan sa sala, kasa siya mortal. Apan kinalan mo, pauli siya kadlaon, padung siya parokya, kay usara siya ka pare sa parokya. Og Domingo kinalan magmisa siya. Pero nakasa siyang mortal. Ang iba siyang magmisa, dili. Kaya nakahimo siya sa lang mortal. Pero tungod kay ang pare, magpabilin man nga pare siyang pagkapare sa Ginoo. Doon ay gahom gihatag sa Ginoo. Muna nga ex opere operato. Nagkaulugan na nga bisan na ang pare doon ay sala babag sa kabalaan sa pag-misa. Pero tungod kay gikinahanglan man. Pagpauli niya dito siya parokya, may isa siya mortal, pagka alas 7 sa buntag, nagmisa ko siya. Diya sa kahimtang sa mortal. Invalido ba ang misa sa pare? Dili. Balido na. Igumanyag konsagrar sa pano, bino, mahigmo ginantinoon nga lawas ug dugo ni Kristo. Ang nanimba nga mukalawat, dili ingno na to nga fake place of the Lord. Makaingon taga dili ni tinuod nga lawas Ginoo. Kay pare nagbisa makasasala. No. Ex opere operato. Sa ato pa iyang kagahuman sa pagkapare, wa matangtang. Busa sa pagmisa niya, balido ang maong misa. Doon naman tayo mabasa na sa Juan 11 nga ang labaw nga pare sa mga Hudiyo, nakahimog na kung siyang pagukod ni Kristo. Pero siya nagahimog sa kapanagna, isip pare sa Diyos. O gingon, nga siya sa nakahimog panagna, bisan siya nakasa, tungod kay siya, usa, kagiordinahan nga pare, o siya na kung pare niadtong tuiga. O siya makasa, pero ang iyang pagtagna, wa mapakyas. Tungod kay siya pare og labaw nga pare sa katawhan sa Dios.
mo nga nag ex opere operato. Ang kagahuman sa pare, bisag siya magkasa, wa na matanggal niya. Ang iyang misa ay balidog yapon. Ang grasya o ang indulhensya sa nanimba, madawat yapon. Tungod niya ng ex opere operato. Nga na simple language Cebuano, ang kagahuman sa pagkapare, magpabilin, bisan doon na siya dipikto siya pagkatao. Mo na ikaw luganan. Mo na itong tubag sa pagkutanan ni Brad John Porca, pero ato sang lantaon karon dayon, kining mahinungdanon kayong paibaw, atong tagdam. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Mga igsoon, balik ta sa atong tulmanon ng atong katinawan sa pagtuong katoliko nel boletum nisi precognitum. Dili kita makahimo sa paghigugma sa usa ka pagkamao gawa kitay kasayuran. O dili kita makahigugma o pagbansay sa tinuod nga tinuhuan kung wa kitay kasayuran kung unsa man ang maong tinuhuan kung pagtuo. Sa mga apostoles mingon, nagpabilin ang mga apostoles diya sa ilang pagkamaunungon sa pagtuman sa sugo sa Dios ug pagpabilin sa tinuoan ni Jesus. May igsoon niya uban nato si Brad George Torrepelo sa mga kaigsunan nato nga magpaambit sa Plaza Independencia sa bugnaong buot ug pagpaminaw sa mga pangutana o mga pagsupak sa nagkalalain nato mga igsuon nga non-Catholics with due respect to them, pagtahon nila. Niyata si Brad Dennis Abarquez. Atong paminawan pag-una si Brad George Torrefel. Salamat Patsok, may hapon kanimo niya, may hapon katong tanan, labi na sa itong mga televiewers na kanunay nga nagsunod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw katong tanan niya. Akong greetings diya sa Mualbual, Cebu,
sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Toripil nga karon nga nagsunod katong programa niya diha sa poblasyon Hitapi Bohol, sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siya kapikas nga si Kuya Badoy Idas Katarman Liloan Cebu, si Brad Rumbil Sotirol nga karon nga nagsunod katong programa niya si Brad Lawrence Nalsaro nga tan-aw usab niya atong programa. Mayong paglantaw kartong tanan. Basok diha sa Proverbio Basok 15 nga 28 ato sa 29 nga atong giingon dito nga mo na ang Dios dili siya mamati sa pagampo sa mga makasasala pero dunggo niya ang pagampo sa mga tawo matarong og balaan. Unya basok nga kining mga santos kay mao lagi makatabang man ni sila manalaban nila sa pagka makatabang muna nga mudanggop gyud mga santos muna nga dunay babasa sa kanang Job 42:8 nga tulo ka mga makasasala ni dito sila sangpit sa Ginoo so sila kangyo gibalibaran las Ginoo kay makasasala sila ningon ang Ginoo nga adto mo ni Job kay si Job kung alagad matarong adto mo kung dawaton ni Job ang inyong gipangayo o ako po nang dawaton dili tungod ninyo tungod alang ni Job nga akong alagad so muna nga makatabang gyud ang mga santos basok unya diha po sa paguntugon basok sa Buhat 20 City nya bersikulo 23 24 hangtod sa 30 38 nga si San Pablo pod nakaluwas pod siya manalaban pod kay ngano man giluwas man niya katong mga tao mga tripulante dito sa barko 276 ko to naluwas tungod kag San Pablo naluwas sila tungod kanimo so naa dito tungod kag San Pablo so klaro kayo braso nga makatabang ang mga santos pero doon na ko'y amigo braso nga dili katoliko ningon siya nga wala tay lali sa Brother George makatabang sila kay buhi pa man sila pero kung patay na makatabang pa ba sila muna ang ako pakutan na braso doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga ang mga santos bisag patay na sila nagpadayon gyapon ang ilang pagtabang nga nato nga ampo nato nga mutabang lang gyapon sila braso kay kato mga buhi man to katong gisigutan ako sa Pablo buhi pa man to nya kato si Job po dito higayon na pero karang mga patay na brasok mga santos makatabang pa ba na brasok naabay mabasa brasok nga patay na unya ni tabang gyapon gidungog gyapon ang pagampo sa katong buhi nya ni tabang siya brasok iya gidungog paliw ko papatin na brasok. Ako na may tungod ni Pablo Apostol nga niagi siya iyang usa ka mangilad og hugaw nga batasan og kinaiya siyang pagkukod og tinguha nga mapatay niya ang mga mituo ni Kristo. Dako siyang makasasala niya gipakgang si Ginoo iyang panglutos pinagi sa kakilat nga nakaigo ni Saulo na hug siya sa kabayo na buta. Kunya nagisguta nga si Pablo nakaluwas sa iyang pagkamakasasala. Yatong 270 ka mga pinilanggo nga sakay si bangka, kuyog niya, na luwas. Ngayon na Ginoo na luwas ko ang kinabuhi. Yan ang 270 ka mga pinilanggo tungod kanimo. Nagampo ka. Pero si Saulo niya itong panahon na converted na ba ito? Nakabig na siya. Musa, napil na siya sa gisigutan ni Brad George Torpil sa Proverbio 15:29. Nga kung ako sa katao nga makasasala, magampo ka nako, gawas nga di ko maminaw kaniya, di ko makahatag siyang gipangayo. Pero ang mga buutan og matarong maminaw ko, o akong ihatag ang ilang kinanglan, agad sa akong kabubuton. Muna nga mga santos, makatabang yun. Pero ang pangutana ni, doon na ba yung mga nangamatay na ng mga santos nga, bisan sa ilang pagka wala na ning kalibutan na, katabang ya po nato. Nas Biblia, nas pinadayag 6. Versikulo 6 ngadto sa 9. Nga si San Juan nag-ingon nag-ampo siya sa mga panalangin sa Dios. Ug doon na siya gipangayo pagabot sa ikalima ka pangayo niya nableg langit. Ug nakita niya ang dagha makalag sa mga balaan, buhi dito sa langit, mga kalag. Kung siya yung nakita, nga kining maong mga kalag, nagdaig kanunay sa Diyos.
Kung nalipay ang Dios nga kini mga kalag nga niagig martyrdom, niagig kinabuhi nga buutan ng matarong, kuyog na niya sa langit. Ug sila nagdaig sa Dios. Pero doon ay gisulti niya, ug kining maong kalag sa mga balaan, nagampo sa Dios alang kanatong mga buhi. Oh. Way kapuslanan. Kung magampo sila kato sa Dios para nato niya, dili day dunggon sa Ginoo way kapuslanan. Doon ay kapuslanan. Kay gitugutan sila sa Dios nga kining mga kalag kato sa langit, magampo ngadto niya. Ug ang ilang giampo alang kanatong mga buhi niya sa yuta. So naa di mabasa nga mga kalag nga tuwa na sa langit, makaampo gyapon para kanato mga buhi. Kung nasa 2 Makabeo 12, 42, 43, na mingon si Judas Makabeo, nga nagunahuna siya sa kamatayon siya mga kaubang mga sundao, kung naghipo siya sa lapi, alang sa igastos mga pare sa templo, aron nga sila magampo, maghalad, alang sa nangamatay. O doon na dahil gisulti ni Judas Makabeo nga linamdagan siya, kamong mga buhi, balaan og maayong inyong gihimo, pag-ampo alang sa nangamatay, aron nga kantong nangamatay, mabadbaran sa ilang mga sala. So kita sa mga buhi di ay makaampo sa ta. Yatong nga nihalina, pero to as purgatorio na ay silot nga linisanan, nga madali pagkigawas. Apan kantong basa na to. Kaganina, nga si San Juan mo'y buhi nga dokumento, evidence, nga dito dahil sa langit, ang mga kalag sa mga buutan nga matarong nag-ampo sa Dios alang kanato. So doon na dahil pag-ampo sa tuana sa gingarian sa langit, nag-ampo gyapon sa Dios alang kanato nga buhi niya sa kalibutan. So naitubag sa Biblia nga ilang mga pag-ampo dili kawang kay pag-ampo lagi sa mga buutan ug matarong dunggon man sa Dios. Mo na atong tubag sa may pagutana ni Brad George Torrefelia man si Dennis Abarquez ato maminaw. Daghang salamat Barsog ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings na ko Barsog ni Brad Alan Tanggapan, ni Attorney Mark Johnson Cesar, ni Brad Boy Paragoso ug ni Brad Edwin Paragoso diha sa tungkop ning Ganilya. Mayong hapon kaninyong tanan. Barsog ari ko sa akong pangutana sa unang Timoteo 4:1 ngadto sa 3, matud pa sa mga dili Katoliko Barsog, ang pagpugong sa pagkaon nga gidili ug ang pagpugong sa pagpangasawa usa ka dulongtanan atubangan sa Dios o usa kini ka pagtulunan nga gikan sa daotan. Matud pa sa mga laisikta, ang pagpugong sa pagpangasawa ug ang pagpugong sa pagkaon nga gidili usa ka pagtulunan nga iya sa daotan. Ang akong pangutana Barsog, ang atong mga kaparian Barsog, dili man sila minyo ug dunay uban Barsog nga mga single nga wa gyud magminyo Barsog alang sa kahimayaan sa Ginoo. Unsa may buot ipasabot ani Barsog nga katong nagpugong sa pagpangasawa iya sa daotan? Unsa man ni ang katinawan nato ani Barsog? Mayo ka na imong pangutana Dennis sa kabahin sa bala kasulatan nga 1 Timoteo 4:1 ngadto 3. Kaya ko din nga mabot ang panahon nga may mga pundok nga magtudlo o pagtulunan sa yawa. Nga ang mga lalaki dili na mag-asawa, ang mga babae dili na mamana. Og dulumtanan ni sa Dios. Og sa ilang pagdili, pagpagaon sa magkalanon nga niya sa yuta. Wata kay bahaw sa background niya nga nung nasulti na ang agnosticos or gnosticos, 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 pundok ni sila tinuan. Ang gnosticos, pundok ni tinuan nga ginganlag irihiya sa early Christian times. Kay kini sila naghimog doktrina nga ila nga dili sila ang mga laki dili mga sawa, ang mga babae dili mamana, pero gitugot ang puyo-puyo. Tanawala ang inganlan nato contradictory terms of their doctrine. Nga dili mga sawa ang babae sa di mamana, pero gitugot ang puyo-puyo. Kaya di sila mukaon og mga karne. Tinuhuan nga muni gitumong ni San Pablo sa iyang gisulti sa 1 Timoteo 4:1-3, doktrina na siyawa.
dili na doktrina sa Iglesia Katolika. Kaya diya sa Iglesia Katolika, ang Ginoo nagsulti, doon na yung mga tinawag. Tinawag lang daan. Asa mabasa na sa Mateo 19:12. Doon na yung mga tao nga diya pasatian sa ilang inahan, masuso pa, napasatian sa ilang inahan. Gipili ng daan sa Ginoo nga kini sila dili magminyo kay ang ilang buluhaton mao paghalad sa tibok nilang kinabuhi, paghalad sa Dios o paghalad silang kinabuhi para sa katawhan. Tayo gitagna sa Ginoo, matuma na. O diri sa bagong tugon sa kaalam, pinadayag. Naingon nga doon ay 144,000 ka mga lalaki nga kini sila nagsunod-sunod sa Ginoo. Ug sila mo'y nagsunod sa panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo. Pwede sila makita. Pero kini sila mga tao nga gipili sa Ginoo nga wa manghilabot og babae. O sila gitawag og mga balaan. Unang mga pinili sa Ginoo nga pila ni kabuok 144,000. Kuti naghana. Pulos lalaki nga matod pa wa sila maghilabot og mga babae. Kundili sila gipili sa Ginoo nga inunahang bungas pagpanubos ni Kristo. 144,000 nga mga lalaki nga naghalad silang kinabuhi sa dili pagminyo o sa dili pagkaon o mga karne. So, mo ni, hinaay mabasa sa Biblia. Pero ang kanang mga tawhan na mga pinili gyud sa Dios o mao na mga celibate, mga madre, dili magminyo, kay gihalad na nila ilang panumpa nga sila nangasawa sa iglesia o nangasawa sa espirituhanong kaminyoon uban ni Kristo ug mao sa dampare na panumpa. So mao na naay na suwa 144,000 mo hilabot og lalaki ug babae. Busa kita nato nga naa din sa Biblia pinili ng daan. Dili na iya siyawa. Ginoo nagpili sa Ginoo. Dili kay iya siyawa. Brother Dens, ato minaw si Dens Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok, mayong adlaw sa mga televiewers. Padsok, ang ako baling, gusto na ko nga, mapalad man o maklaro ba ni man, bahay tungod og doktrina og dugma. Unsay nakapariya ani o unsay nakalahi dinhi. Og kinibang doktrina og dugma sa Katoliko lang, ang mga Protestante, mga laing tinuhuan na ba sila ilang kaugalingong doktrina ug dugma? Unsa man na? Unsa primero unsay diferensya og sa doktrina ug dugma? O naamay kay pareha unsay nakapareha nilang duha? Og ang mga laing tinuhuan do na basa na sila ingon ana? Okay, ang pangutana na to, dihan na to, datong Katoliko nga pagtuo, no? Ni gawas sa ngabil ni Brad Dennis ang duha ka pulo nga doktrina o dogma. What is the difference between the two words? Sa kalainan ang duha ka pung. Kanan dogma, doktrina na, pero dili tanan doktrina, dogma. Kay dogma, mao ni ang gipadayag sa Ginoo pinagi sa simbahan o pinagi sa Papa. Kakinahanglan niya aning tuo ka kondisyon nga ang Santo Papa nagpuyo sa buutan nga kinabuhi niya ang Santo Papa mo tudlo sa kabag-ong pagtulunan nga tingali wa man hibaw wa matudlo sa karaang panahon apan dihan na tingali pero wa maugkat. So magtudlo og pagtulunan o kanang pagtulunan na ang maong Santo Papa ang padayagan na infallible. Pero what are the conditions of infallibility of the Pope? That his utterance of words or doctrine is a dogma. Ang dogma mao ni usa ka pagtulunan nga gipanudlo sa Santo Papa nga dunay base sa Biblia. Ay kaliptihan dunay base sa Biblia. A dogma can never be called dogma when it is not founded upon the Word of God. Mao na nga ang Santo Papa padayag og doktrina. Ang Santo Papa ni ana mulingkod siyang likuranan sa pagdumala sa katawhan sa Dios. Unya ipadayag niya ang mga pulong apan sundan gyud niya sa suwat sa balaang kasulatan. Ug way balaang kasulatan
ang Committee on Theologies of the Church will reject that. It does not become dogma kay way basis Biblia. Kay Biblia god na sa Mateo 22:29 dili nato isalikway ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios kamatuoran. Una nga ang mga patid sa teolohiya na maminaw sa Papa, huwag gani sigutan og nasuwat ni sa balang kasulatan kapitulo bersikulo wa gana i-rejected. Di Islam ay kung sa Papa ang iyang isulti cannot refine or cannot be somewhat mahinog sa pagkadugma no more. Muna siya. So, muna dugma. Doktrina, pero dugma sad. Pero doon ay doktrina nga dili dugma. May mong mausab-usab. Palitan yan to ang pare nga magsimba o mangulo sa misa, magatubag siya sa altar na ilarawan ni Kristo. Pero karon kay mahimo man ay magmisa siya magatubag sa mga tao. Kay dili man na dugma. Usa mahimo mausab na siya kay dili man na dugma. Muna difference of a dogma and doctrine. So dogma, it must be a word of it in teaching that must have the foundation of the Scripture. Muna kondisyon kini wa sa Biblia di na may dogma. May mo nagdoktrina pero dili dogma. Ang doktrina dili dogma may mo mausab-usab. One of that usahan na nato may bantayan nga ang mga pare kaniadto kanang pakalawata dito ba? Pero kung gitugot na nga mahimo rang dawat sa atong kanang kamot. O kana tungod kay dili man ang dugma. So mahimo nang mausab-usab. Apan ang dugma dili gyud mausab. Mo natin katubag sa pangutana ni Brad Jane Adens Bacolod, maminaw ta ni Dennis Abarquez. Daghang salamat pag-usab Barsok. Ang akong pangutana Barsok sa ikaduha kining sa Mateo chapter 13 chapter 23 verse 9. Nag-ingon diri Barsok nga dili kamo magtawag og amahan dinhi sa yuta kay usa lamang ang inyong amahan nga tuwa sa langit. With due respect Barsok sa mga dili Katoliko, moingon sila nganong mutawag man mo og father sa mga pari nga niingon man ang Ginoo nga walay laing amahan nga pagatawgon sa yuta gawas ang amahan nga naa sa langit. Unsa may pasabot ani Barsok sa atong Ginoo nga di ta magtawag og amahan diri sa yuta kay usa lamang ang amahan nga naa sa langit og dili ta motawag og father ngadto sa mga kaparian. Paligog patin Barsok. Kung doon ay tao nga moagda na to pagtawag kaniyang father o amahan, dili siya hatagan o pagtawag o amahan. Kung kanang iyang pagpatawag o amahan, magpatuo siya nga siya doon ay gahom katumba sa Diyos. That is fallacy. That is heresy. Muna nga, may mong ato na isalikway nga, di kita matawag amahan yan dawana. Pero nga nang matawag matagtatay, papa, amahan ko sa atong amahan na sa atong panimalay. Kay gisugo man na. Tahura ang inyong amahan. Kay sila mo'y nangulo sa pamilya o nagbantay, nag-aga kanimo. Unya sa 1 Corinto 3:15, ningon sa San Pablo, wala ba kamo mahibalo nga ako nahimong amahan ninyo sa pagtulunan ni Kristo, sa mga pulong ni Kristo, o ako inyong amahan. Bisan doon na mo 1,000 ka magtutudlo, tiyutay ra inyong amahan. Ako amahan. Kaya ako'y nagpanganak ka ninyo sa pulong sa Diyos. O sa Roma 15:16, si San Pablo, usa di ay kapare. So, matawag ang pare o amahan. Huwag naasas maghukom 19-18. Sa panahon sa gubat, ang mga pare in taon nangita sa kasalipdan nga di sila mapatay sa mga birdugo, nagpuyo sila sa bukid. Pero humas gubat, nitunga sa mga Kristiyanos. Huwag ningon, ikaw pare nining panimalay. Dili na mo imong katungdanan. Dali ka na og uban ka na mo. Kay ikaw pare, amahan ka na mo. So ang pare, matawag amahan. Nanas Biblia, maghukom 19-18. Busa ang pare, matawag og amahan. Pero siya magpatuo nga siya amahan, ilis sa gahom sa Dios sa pagka-Dios. Dili siya amahan, isipon nga Dios, kundi amahan
sa Leviticus 17 nga ang atong mga saserdote atong amahan sa atong paamahan sa espirituhanon nga paagi. Muna matawag sa natong pare o Father tungod kay siya pare. Ug naa sa Biblia, San Pablo mingon, bisag doon na mo'y na po kalibok magtutundok siyo tayo inyong umahan. Ako inyong kong umahan. Kanuman kay siya pare. Naa sa Roma 15:16. So naa sa Biblia. Tuutan niya na, kaya naman sa Biblia. Kaya, abot naman ng atong panahon, then, doon na pata kay ipangutana. Pero, atong nga pasalamat sa atong mga kauban karon nga ni kuyog nato si Brad John Porca, si Brad Rodi Racasa, yes. Dini na to. John Porca, o si Brad George Torrifer, Dennis Bacolod o si Dennis Abarquez o uban pa. Yan doon ay mga pasalamat sa mga talisay noon nga di siya nato malimtan. Makalipay kayo sa mga tao. Kay ang ilang kahimtang labi na nato makabus. Kaya di ta ka ospital, di ta ka patampal. Gawas mo ato ta sa ospital sa gobyerno. Ang ospital sa gobyerno sa talisay, way bayad ang serbisyo sa doktor. Way bayad ang mga tambal nga giresita. Kay kung way kwarta ikapalit sa resita, na nagtagbo nila nga action agad ni Mayor. Nga doon na ay mga butika, pharmacy, nga doon ay kontrata sa Mayor. Kang ilang mga tambal sa mga kabos, kuhaon na dito, gibayran na daan. So mo na lipay kay sila. Kaya ang eskwelahan sa Talisay College, ilabihan kadaghan ng mga estudyante. 8,000 kapin. Kanya yung miyaging mga simana, ang naggraduar 1,600 kapin nga nagdag diploma o nga mga naghilak sa kalipay kay kami in taon ang amorang natampo ining mga bataa ang among tampo nga balon sa pagkaon o plite pero why tuition fee so 1,600 mga graduates nga nagdag diploma lipay kayo nga tao usa ka pamunuan sa mga kabus. Kaya ang mga biktima sa katalagman sa bagyo Tino typhoon, swerte naghana. Wala ay panimalay, gibanlas sa makalilisa nga baha nga lapok. O mga duha ka buwan ang mayor nagpailuna kanila sa mga schools, basketball courts, gawas na. Pagkitagan sila kwarta pag sugod o tukod sa balay nila sa dili kay dako para doon lagi po yan. Gitumbasan sad ni Congresswoman Riag Golias ikatabang sa mga kabus. So kini mo atong ikalipay pagpasalamat nga ang pangalagad o pagtabang sa mga tao. Naglabing mga problema karon nga giatubang sa mayor daghang kayo mga kanal nga di na mo agos ang tubig padung sa dagat. Kanya glisod ang mga tao. O bag-o sad kay andam ang mga solusyon sa paghimo sa mga canals nga mga tubig balik na gyud adto sa ilang naandan nga kanal padung sa dagat. So magalipay kini sa mga tao. Mga igsoon, salamat kayo. Dahil nugo na ito ang Diyos at itong pag-ilaw, pagdaig nga ato dahil kagamhanan sa gobyerno kabubuton dahil sa Diyos. Nasa Biblia, San Mateo 22:21, the civil government is also designed by God to serve His people. Pusa, malipay taniyana. O giyabdan tas panahon, atong mga pasalamat sa itong kauban, George Turpil, John Porca, Rudy Racasa, si Dennis Bacolod, o si Dennis Abarquez, si Mado Aquino. Salamat, tagmutapuhon ng atong talumanon. Ang atong payagan sa kamaturan, dini sa Cebu Catholic Television Network, na atong presidente ini, Brad Dodong Lemsua, o siyang kapikas Dayan, ang Diyos magapanalangin ka natin.
President